Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagiging ng Diyos sa mga kapag-pagkakasa ng Espiritu Santo, naway sa medyo na lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ang hila ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumulak sa tadal ng pagdilig. Inaamin ko Sa pangyayaring ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusubok sa salita, Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritu na nagpapabanal sa sanlibutan. Ipinahayag ang iyong kahiwagaan, dakila ang sankaruhan, sa pananampalataya namin ngayon pinagdiriwang. Ipagdalog mo aming inangal ng tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at ang aming sampahin lubusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo hangpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at magpapahayag ng salita ng Diyos. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelita bilang natatanging walang katulad.
pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad dito. Nasaksihan at nabalitaan lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa kanilang ako at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng makikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihan mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Egypto. Dahil dito, dapat niyang malaman na sa langit at sa lupa walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya dapat niyang sundin ang kanyang mga utos at tungkulin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanood kayo at nanglayat sa sunod sa inyo. Magtatagal kayo habang manong sa lupain binigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Paninuhin ka sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang natapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagay. Sa utos ng tuon na likha ang langit, ang araw, ang buwan, talat na maligid. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang layari, lumitaw na biglang. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay pinakalingan. Hindi babayaan sila ay mamatay kahit magkakuto sila ay binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit, upuon, ang iyong wagas na pag-ibig, yaman ang pag-asa sa iyo ng asal. Ipinaalala sa ating isang Pablo na kumikilos ng tatlong persona ng santatlo sa ating kaligtasan. Nagiging mga anak tayo ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo sa Espiritong nagbibigay sigla sa atin. Ang kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling manakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag na Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos. At yung mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat, kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo ay lalakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating parangalan ng mabuting balita. Ang lahat, dakila ang mga mahal na anak, Espiritu Banal, noon, ngayon, kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalala. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya umayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yan po ay sinitelebrate natin yung tatlong persona sa isang Diyos. Ito'y mananatiling misteryo sa ating buhay. Mahirap kasi siyang explain. Pero paano natin na-explain isang bagay na hindi rin natin minsan maintindihan. Minsan sa isang eskwelahan na sa law school, professor na bibigyan ng exam, sabi ng professor, meron 14 pages yung aking exam. Tapos, kailangan yung gamitin mga 4 hours para matapos sagutin yung mga problems. Sabi ng mga estudyante, ito, pakutay. Ang haba ito, mahirap. So, narinig ang professor, sabi niya, okay, magandala, at kayo na isang on the same boat, pareho kayo na sa isang makunay ng bato. So, sige sa akin, patawa pa, para kami na tayo lagi. So, ang ibig sabihin, sabay-sabay tayo nulunod, sabay-sabay tayo kung mabubuhay mo kasi nga, hindi hirap ng buhay. So, ang buhay natin ay ganoon din. Maraming may problema, sabay-sabay natin sinusundan. Pero hindi rin natin maintindihan kung bakit ganoon ang buhay. Ang buhay natin minsan, hindi natin masolve yung problema, minsan masosolve. Kasi nga, mahirap i-define, i-paliwanag kung ano yun. So, ang tatlong persona ay magpapakawin ng the Holy Trinity
Dinalagan po ito God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sabi natin, iisa lang yun. Pero ang persona. Kasi ang tatlong persona, hindi pwede ang Father maging anak at ang Espiritu Santo. Hindi rin pwede ang anak maging Father at ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi pwede rin maging Father at si Jesus. Iba sila, pero iisa. Lahat sila ay kapangyarihan ng isang Diyos. Paano i-explain? Wala ma-explain. It's remaining mystery. Ngayon, magtatanong ko kayo, how do you define love? God. Okay? Unang sagot, love is blind. Pangalawang sagot, love means never having to say you're sorry. Pangatlong sagot, what? Love is forever. Love conquers all. Wala akong specific na definition. Pero bakit naiintindihan ninyo ang love? Kasi, yung experience ng buhay. Meron tayong experience ng love. So, ang love mismo, hindi natin siya ma-define. Pero, dahil na-experience siya natin yung love, kaya natin siya i-describe. Ang ginagawa natin, i-describe natin. God, love is blind. Love is my forever. Love is forever. Wala love. So, lahat ng mga definition, lahat ng mga description na babanggit natin. Kahit ano pa man, kaya nga sabi natin, bakit minsan ng tao parang bulag na bulag sa pag-ibig, hindi man nakikita natin na hindi siya tutulak, pero bakit siya gano'n? Kasi nga, yung experience niya, di ba sa atin? Gano'n din ng tatlong persona. Yung three person as one God, hindi rin natin ma-explain, hindi natin ma-define. Kasi nga, kailangan natin ng deeper relationship sa Diyos. Pag meron kang deeper relationship sa Diyos, mas maunawaan mo, nadi-describe mo siya, pero hindi mo siya ma-define. So kaya until now, it remains a mystery. So, mystery ng tatlong persona, hindi natin kaya hindi natin kaya i-describe, i-explain, i-define, pero kaya natin siya i-describe kung meron tayong relasyon sa Diyos. Yun ang importante. Last week, Pentecost Sunday, diba? So, pagbaba ng Espiritu Santo para sa sangkatauhan. So, at that moment, yung mga disipulo na nakalakad sa room, na-receive nila yung Espiritu Santo, alam niya, nabuhayan sila, nagkaroon sila ng buhay. So, naramdaman nila ang experience siya, hindi na yung pangyayari nila. So, alam nila, bumaba ang Espiritu Santo. Pero hindi nila kaya i-define kung ano. Ang alam nila, dinidescribe. Bumaba ang buhay na kapagsalita sila na ibang lingwahe, kung ano ang mga kababalataan, mga misteryo na nagkakaroon nila. Kasi nga, yung experience nila. Kayo mismo, anong experience nyo sa Diyos? Bakit kayo naniniwala? Kasi nga, ang tayo, may kanya-kanyang experience. Ang experience na, sabi natin, ang Diyos, hindi dyan. Kaya nga, sabi natin, ang mahalaga sa atin, kung meron tayong relationship with God, na yung totoo. Kasi minsan, kung mababaw ang ating relasyon, parang sabi lang natin, magsisimba lang tayo, aalis na, mamumod yun, that's it, final. Wala tayong nararamdaman, hindi natin siya mababaw. Kaya madali tayong masway, madali tayong magkasala, madali tayong mawala. Kasi nga, kulang yung relationship. Pero ang relationship niya sa Diyos, si Matamat, alam natin na kahit sa ilang at sa ginawa, nandito ng Diyos, alam natin na nandiyan siya. Hindi madali mawala. Diba sabi niya dito sa huli, dito sa Evangelio, sabi na, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, paano sasama ang Diyos sa atin kung wala naman dito si Jesus? Hindi man pwede forever lang si Jesus. Hindi naman pwede sabihin natin na bumaba ang Diyos Ama para makita natin. Wala siya na rito. Pinag-iniwan niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang nag-guide sa atin, na nasa ating puso, na nararamdaman natin kapag tayo ay nagdarasal ng taimtim. Kaya nga, ang request ko sa inyo every morning, para mas madali at mas magaang ang inyong buhay, pag-gising ninyo, kumustahin
man na ma-encounter ko sa araw na ito, alam mo na dyan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Diba? So yun ang pananampalataya na dapat maging protect para sa atin. Kaya ngayong araw nito, ang pagdiriwang natin ng tatlong persona sa isang Diyos ay hindi natin masabi na ma-explain kung ano. Siguro pinakamagandang halimbawa na lang ay yung araw. The sun. Pag nakita natin yung araw, alam natin araw. Pero kung may tatlong katangian, nakikita natin yung bilog na araw, yun, no? Pero isa pang katangian, yung liwanag na binibigay ng araw. Tapos isa pang katangian, yung init na binibigay ng araw. So tatlo siya, alam natin, pag mainit may araw, kapag maliwanag may araw, pag nakikita natin may araw. So siguro ganun lang pwede natin ipagpili. Kasi hindi naman pwede play one o play. Play one sabi natin play, parang yung tubig na hinaalam mo before the one. So hindi pwede siya hinaalam. So the most siguro mas malapit na pwede natin i-explain, ganun siguro. Pero pinakamahalaga yung relationship. Paano natin siya maging o may pagpapalagay ang ating pananampalataya. Kung ikaw may naka-encounter ng problema, lahat ng problema sa buhay, kakayanin mo man. Kanina yung kwento ko, yung examination na abot ng 4 na oras. So sa lahat tayo, mag-encounter ng 14 pages ng problema at sasagutin sa loob ng 4 na oras. Mahirap yun para sa isang estudyante kaya. Pero kung kakayanin din ang ito ng Diyos. Kung alam natin ang aming relasyon sa Diyos, kakayanin. Of course, hindi lahat ng mga problema sasagutin ng Diyos in the right time. In that time, hihintay natin yung due time, yung right moment, na siya magbibigay ng tama. Siguro pinakamagandang example yung bibigay mo sa inyo yung nangyayari sa akin recently. So my sickness was instantly diagnosed na may sakit. Tapos, I need to have medicine. Yung medicine na kunin ko ay napakamahal. Sobrang mahal. Na hindi ko alam kung saan ko kunin yung pera. Hindi niya, although sa government hospital, sa Queen Elizabeth, hindi naman pala yung cover ng government yung gamot. Tinanong ko yung doktor, bakit kailangan itong gamot? Hindi ba pwede ibang paraan? Sabi ng doktor, please, itong gamot na ito ay siyang mag-stop ng mga sakit mo. Siyang magtutulong para hindi na mag-spread. Sabi ko, pero sabi niya, mahal siya. Hindi ko cover ng government. So the first instance, sabi ko, mapapang, sabi ko, ang laki nito, sabi ko, paano mo ba kaya? Imagine mo 1,200 a day ang gagamitin mo mapapang. So almost 33,000 a month. Yun yung gamot yung cost naman. With that instant, nagpadala ng sagot ng Panginoon. May nagtulong na hindi ko kilala. Lumapit ang nagtanong sa akin, para may narinig ako na mayroon ng sakit. So ito tutulong ko sa iyo para makapagkakaroon. So nabigay siya ng certain amount na maka-cover siya ng 3 buwan para sa gamot. So ang saya ako, ay may 3 buwan ako. And then, the good part of it, nagpagin sa dati sa doktor, sabi niya, kumanan ko pa ng isang foundation na pwede tumulong, i-apply mo. Kasi meron siya mga scheme na magbabayad ako ng isang buwan, magbabayad ako ng 1 month, after that, next month, pwede ko siya magbuwa ng libre. So, in-apply ko sa foundation. Na-approve. So, first month, bumili ako. Second month, nakuha ako ng gamot na libre. So, third month, bayad ulit ako. Fourth month, libre. So, noong 5th month, itong last na itong May, nagbayad ulit ako. Tatlong buwan na siya. Sabi ko, wala ko sa pera. Tapos, itong katapusan, pupunta ako para kukunin ko yung 6 months libre. After that, paano na? In the meantime, hindi ako nagkakamba kasi nga alam kong may gagawin na ng Diyos. May ginawa ng Diyos. All of a sudden, may tumawag sa akin na in-picture yung
the next day, pumunta siya sa simbahan. Inabot niya sa akin yung gamot. Ang gamot ay 4 na box. So, nakakahalaga yan ng mga 150,000. So, binigay niya sa akin dahil yung pasyente na kinukuha niya namatay. Nung namatay na, siyempre walang gamit yung gamot sa dadala na lang yung ako yung maluma. Naalala niya ito, pinasa niya sa akin. So by that time, next month, punta ko na sa doktor, pwede ko sabihin sa kanya yung nangyari. So hindi na niya ako resetahan. So meron naman ako yung health funds. So in a way, dahan-dahanin natin, tingnan natin kung ano ang mangyayari na ganun. So sinasabi nga natin na lahat ng problema ay susolve kasi andyan na yung sabi niya sa akin. Tandaan ninyo, laging kasama ninyo hanggang sa kapagpusalan sa inyo. Pero ikaw, sa panahon ngayon, anong dapat mong gawin? Panatilihin mong magandang relasyon mo sa Diyos. Tawagin mo siya araw-araw, kausapin mo siya, Holy Spirit. Kung ano man problema, bigyan mo ko ng liwanag, bigyan mo ko ng wisdom para maintindihan ko ang mga nangyayari sa buhay. Hindi lahat ng masama nangyayari sa iyo ay magiging masama. Minsan may mga mabuting may tutulog kasi may life lesson tayo magiging. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya sa ngayon, wala si God the Father sa ating tabi dahil malayo na ika nga, wala ang God the Son dahil makita si Jesus sa langit, ang iniwan sa atin ay God the Holy Spirit. Ang tatlong person na nag-iisang Diyos, pare-pareho lang sila, pero hindi alam ng person. Pero kung ang iyong pananampalataya ay parang nagtuturo, makikita natin ang kasama ng Diyos. Naway hindi tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. Lahat meron pag-asa. Sabi nga natin, faith, hope, and love. So may faith ka, tiyak na may hope. Ang hope na yun, ang bumibig sa iyo yung pagmamahal. So yung pagmamahal na yun, mararamdaman mo, nandiyan ang Panginoon sa akin. So ngayong linggo na ito, pasalamat tayo sa ating Diyos na kahit wala sila sa ating katabi, naramdaman natin na meron na isang Diyos na maraming tayo pinatagalan. Dahil ang sinabi niya sa akin, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng isang mundo. Magsikayo pong lahat at sa pagpapahayag ng pagpapahayag. Sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng matay ni David. Nanako sa kinaluran ng kanyang mga ako. Nakaitatong araw ng buhay ng muli. Umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon ang walang parinig at tumulong sa buhay ng mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na pamamagitan, sa kasamaan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos Ama ang tagapaglikha, binigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat bukod sabihin natin, Panginoon, ibig mo ang iyong sambayanan. Panginoon, ibig mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibig mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad
salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong sambayanan. At sa sadaling katahimikan, atin pong ipanalangin ang pangunahing pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong sambayanan. Ama, tutulad kami maging masayang pamayanan at mamahalan tulad ng banal na Santa Cruz. Patuloy na kami makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karakalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailan. Amen. Magsiupo ang lahat at sabay-sabay natin awitin ang awal sa pag-aaral. kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na magmakapangyarihan.
Nagpiniman ng Panginoon at kahit sa iyong mga kamay. Sa kabila niya ang kalamahan sa ating kapanginabangan sa buong sambayan niya ng magbanal. Ama namin lumikha, gawin mong banal na mag-alay na aming ihanda. Ngayon aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging makalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Ilaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ay kay aming pasalamatan. Isa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na Panginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na naiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo ay isang Diyos na totoo. Ang katakilaan mong pinahihiliwatig upang aming panaligan ay siya rin namin sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pagkira ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagmumuni sa iyong kadakilaan. Bago na pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yung iyakot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan, iyakot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang hirpan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabi namin kami
nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Narciso naming Papa at Stephen na aming Bispo at ang tanan ng Palihan. Alalahan mo rin mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at pagtutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kay San Isang Jose, kay San ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwagawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nagbiling naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, Diyos sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpapatawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami ipaintulot sa lusuan. Iadala mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami nandiyan sa lahat ng masama, pagkaluan ng mapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagugan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya o ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo sa kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapapalad tayo ng inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako magkarapat-dapat na pupuri sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa mga gusto tumanggap ng banal na Eucharistia, maaari namin pupumilang mula likuran hanggang sa hanapan. Pinaalamanan ng lahat na maging maingat sa pagtanggap ng katawan ng Holy Cristo. Ushers, mag-isa-isa. Maraming salamat.
Tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang ang kalagitnaan na anibersaryo ng Legion of Mary or Mary Queen of Providence. Inaayahan ang punta sa harapan ng mga miyembro para sa pagbabasbas. Let us pray. Holy Father God, we praise and thank you for the gift of community and the gift of mission. Holy Father God, we ask you to bless the members of the Mary Queen of Oblates as they celebrate their 16th anniversary. May the obedience of Mary be their inspiration to continue to live a life of humility for the propagation of our Catholic faith to their mission. Holy Father God, unite them always in mind and in heart. May you guide and bless them as they continue in their service as members of the Legion of Mary. All this we pray through Christ our Lord, together with the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. At sa lahat po ng may mga karamdaman, maaari lamang po pumunta sa harapan para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal at buhay ang nilito ngayon para hingin ang iyong awa. Naway mapagaling mo ang ating mga sakit na aming iniindahan. Naway hindi na matuloy na lumaki. Naway bigyan mo ng lakas para makapagbigay ng servisyo para sa iyo. Naway ang aming mga sakit na nararamdaman na naging ay maging inspirasyon din namin sa buhay upang magbigay ng sakripisyo alang-alang sa iyong pagkamabuting ka. Tulungan mo po kami na may mawin ang mga karamdaman na ito upang lalo kami lumalim para maging sa mabuting Kristo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiupo tayo habang ginagawa ng pagbabastas. Ama namin mapagpala, pamalagin kaming matapat sa pagsisikap ng buhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pagkira upang pandabitan namin ang iyong mga loob at na mag-aakay sa amin sa kalangitan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay nawang mananawa at mamalagi sa inyong magpasa walang hanggan. Amen. Umayo kay paglayo at kapayapaan upang ang Panginoon ay malin ang pagkailuran. Salamat sa Diyos.